yung computer mo hindi mo mabuksan, nasira yung Windows, na-corrupt yung Windows, na-corrupt yung OS. So, meron kang importanteng files. So, using this USB, i-boot mo lang siya. Pwede mo na makuha yung files na yun. Pwede mo na ma-save at ma-send mo kung kailangan, no? 'Di ba? For today's video, no, ituturo ko naman sa inyo kung paano gumawa ng USB multi-boot. So, eto na, yung request nyo ha. Tapos, saan natin dina-download yung Sergey Strelic, paano natin siya nilalagay dito sa flash drives, and kung paano tayo maglagay ng Windows 10 and Windows 11, and pati yung Snappy Driver Pack, kung saan natin dina-download yun, no. Once again, ituturo ko ulit sa inyo. And yung regarding naman kung saan na-download yung mga link, meron tayong group channel dyan. Check nyo na lamang, no. So, ito ipapakita ko sa inyo yung multi-boot natin. Alright? So, actually, pwede rin natin i-customize yung background niya. Pero ituturo ko na yan sa susunod na video. Tapos, guys, no, nagpapasalamat ako kasi maraming nakikinabang neto. And di ko alam, yung iba, baka binebenta na. Yung iba naman is ginagamit nila as personal. And yung iba naman sa mga negosyo nila. And yung iba naman is ginagamit nila sa kabuhayan din, no, yung sideline, side hustle nila. Okay, kaya nakakatuwa, guys. Maraming salamat sa inyo at may naitutulong din ako para sa inyo. Thank you so much. So, let's go. Makikita nyo dito. Ito yung mga nilagay ko. Windows 11, Windows 10, and Sergey Strelic. So, boot natin sa Windows 10 para makita nyo. Okay, so next natin. And ayan, kung makikita nyo, is nandito na tayo sa ating Windows setup. So, nabugbog na yung computer ko. Kaka-format So, yun. Let's go. Punta naman tayo dito sa kabilang computer para may turo ko na sa inyo kung paano. Okay, so ang gagawin lang natin is punta tayo sa Google Chrome. And then, dito guys, kahit nga kayo nga lang mag-type dito eh. Ayan, Sergey Strelic. Type nyo lang. Lalabas na yung pinakaunang link. Click nyo lamang yan. Dito sa baba, piliin nyo lang is yung English version. Tapos dito may nakalagay Windows 64-bit or Windows 64 and 32-bit. Ito, ibig sabihin nun kapag may times 86, maganda to gamitin sa mga old laptops, old desktop. And then dito naman may kita nyo yung date release. So date release niya is September 7. Dito select natin ito. Ang Sergey Strelic kasi is for maintenance of computers, hard disk and partitions, backup and restore, which is yung mga ginawa na natin, no? And pang-diagnose ng computers, data recovery, meron din yan sa loob, no? Sa mga hindi pa nakakaalam. Tapos dito guys, no, makikita nyo, merong source kung saan natin siya i-download. Ako ginagamit ko yung Mega, mas mabilis kasi dito. So, click lang natin yan. And take note guys, no? Kada extract nyo, ang password nyan is Strelic. Ayan, nakalagay kasi yan sa RAR. So, ito na siya. Ang size niyan is 4.52 GB. Meron na kasi ako niya so hindi ko na i-download. Click nyo na lang tong download dito. Okay? Tapos sa mga nagtatanong naman ng driver pack, so type lang natin Snappy Driver. So, Snappy Driver Pack is merong offline, merong online installer. So, click nyo lamang tong download. And dito makikita nyo yung full version and light version. So, ibig sabihin ng light, ito yung kailangan mo ng internet connection. Kaya napakalit lang ng size niya, 5.1 MB. And dito naman sa full version, kailangan nyo ng application. Ayan, nakalagay dito ha. You need to use, okay, basahin nyo na lamang to download the whole package offline used. Bakit kailangan nyo to? Kasi kung da-download nyo lang sa Chrome yan, tapos biglang nag-brownout or biglang nalobat yung ginagamit yung laptop or na-disconnect yung connection nyo, eh magda-download na naman ulit kayo. Unlike dito, kung meron kayong application na to, is tuloy-tuloy lang yung pagda-download nyo. Okay, so ingat kayo ha, download at your own risk. Tapos, sa multi-boot naman, sa nagtatanong nito kung paano daw mag-multi-boot, ang ginagamit talaga ng, ng mga computer technician mostly is Bentoy. Mahiwagang Bentoy. So, si Bentoy guys is talagang napakaganda nito gamitin. Number 1 to sa multi-boot. So, download lang natin. Very friendly and easy to use, no? So, dito, pili lang kayo dito, no? Ang piliin nyo is Windows base. Tapos, dito sa baba, download nyo yung zip, which I already downloaded, no? So, makikita nyo yan dito sa downloads. Yun, no? Ayan. So, ganito yung itsura niya after nyo ma-download, ha? Okay? Tapos, gagawin natin is plug na natin tong flash drive natin. And then, ito yung flash drive natin, no? Meron akong 16 GB rito. So, lalagyan natin to ng Windows 10, Windows 11, and Sergey Strelic. Tapos, syempre, hindi na kasya yung Snappy Driver yan. Kaya kailangan nyo ng malaking flash drive talaga, no? So, nandyan yung link natin sa mga gustong umorder. Pwede na siya sa cellphone. So, pwede nyo rin lagyan ng mga movies pa yun as long na meron pang space yung flash drive nyo. Pwede nyo panooran sa cellphone. Tawag dun is on-the-go USB. So, close lang natin to. And ito naman yung files na na-download natin sa Sergey Strelic. So, hanapin nyo lang yung ISO guys, no? Ito yung ISO natin. Ganito yung itsura niya kapag hindi nyo pa siya na-extract, no? Naka-archive siya or naka-WinRAR.
Ayan. So, ang password yan is Strelic. Tapos, ito na yung lalabas. And then, punta na tayo sa Ventoy. So, ito sa Ventoy, guys, no? Ito yung i-open natin, yung .exe niya. So, kung meron kayong mga antivirus, paki-off lang muna, ha? Kasi baka burahin niya tong mga important files dito. So, ang gawin nyo, para kung sakaling burahin niya, right-click nyo lamang yan, tapos add to archive. Para just in case na burahin man, pwede nyo siyang halimbawa, nabura yan. Okay? So, pwede nyo naman i-restore yan sa antivirus nyo. Yun nga lang, very annoying kasi every time na i-restore nyo, i-detect niya ulit or pwede nyo rin mang i-allow yan. Yun nga lang, sabi ko sa inyo, pag may antivirus kayo, makukulit talaga yan. Makukulitan siya sa mga files na yan. So, just in case lang, pwede nyo i-extract yan, tapos yan, babalik na siya, di ba? So, lahat ng mga installer na meron kayo, especially yung mga pambasag, no, yung crack, alam nyo na yon. Lagyan nyo lagi ng backup yan. Archive nyo lagi. I-secure nyo, kumbaga. Okay? So, run natin si Ventoy. Run as administrator, no? So, dito guys, makikita nyo, detected din yung flash drive natin. And, punta tayo muna dito sa options. Partition style. So, merong kasing partition style na MBR and GPT. So, mostly kasi, ang ginagamit kasi yung mga bagong labas na laptop ngayon, especially yung mga naka 1 terabyte na internal, ang ginagawa nila dyan is naka GPT partition na yan. Kung naka partition yung internal drive niya na yun, so parehas naka GPT yun. So, yung drives yun nun, kung may backup yun, no, hindi mo basta-basta mapuformat yun. So, kailangan talaga gumawa ka rin ng GPT partition na flash drive. So, kaya nga meron akong maraming flash drive. So, sa mga nagtatanong, bakit kailangan ko pa daw ng maraming flash drives? Okay? So, very common sense. Sabihin na nating multi-boot to. Kung pwede ka naman gumawa ng multi-boot, yung sinasabi nyo sa akin. So, paano kung bumiyaya ako ng 2 oras na traffic ako? Tapos, pagdating ko pala dun sa client, hindi binabasa yung isang flash drive ko. So, sayang yung pagod mo, di ba? So, ayun ang purpose. Kaya marami akong flash drive, marami akong backup, di ba? So, let's go. Punta tayo sa MBR lang, no? Then, partition configuration. So, select nyo lamang NTFS. Okay. So, ayan na. Tapos, ang gagawin nyo lang is click install. Yes. Okay, take note ha. I-delete nyo yung laman ng flash drives. Yes. Okay, so congratulations. Ventoy has been successfully installed to the device. Okay nyo lamang yan. And then, close lang natin to. Kung makikita nyo dito sa my computer, ito na yung USB natin is nalagyan na ng pangalan ni Ventoy. Okay? So, makikita nyo sa loob, wala kayong makikita dyan. Diba? So, saan mo makikita yun? Para hindi ka magtaka. So, punta ka ng disk management. Click mo yung start disk management. Okay? So, eto siya guys. Andito laman nung, natin, no, Ventoy. Kumuha siya ng konting partition para i-store yung doon, no, program ni Ventoy. So, hindi natin makikita yan. Parang sa Windows, meron tayong system reserve na tinatawag. So, meron din ganyan si Ventoy para mag-boot siya. Okay? So, sana may natutunan kayo, no? So, ang gagawin naman natin next is simply copy lang natin to. Itong ISO natin. Wala tayong ibang gagawin dyan. And then, paste natin. So, ganyan lang. So, kaya maganda kung meron kayong flash drive na 3.0. Okay, then refresh lang natin. Makita nyo, ito na yung ISO natin, no? So, pwede nyo i-rename para hindi masyadong mahaba. Ilagay nyo lang, Sergey Strelic, pwede na yun. Tapos, copy lang natin yung Windows 10 and 11. So, gumagamit nga pala ako ng TeraCopy, guys, no? So, ang gandaan dito kay TeraCopy, meron siyang option dito kapag sobrang laki ng mga binabackup nyo. So, pwede nyo siyang i-click dito sa shutdown or sleep mode or hibernate para kapag nainip kayo, di ba? So, nakatulugan nyo, automatic mag-shutdown yung PC nyo. And makikita nyo yung transfer niya, mas mabilis siya compared dun sa ordinaryong copy lang. Okay, so after nun, tapos na. Ganun lang kadali, di ba? Kaya napaka-friendly user ni Ventoy. So, copy-paste lang yung mga ISO. Kung meron pa kayong gustong idagdag, pwede nyo idagdag dyan. Thousands of supported na ISO si Ventoy. Kaya napaka-friendly user niya. Kaya kung ikaw ay nag-start pa lang na matuto sa computer kung paano mag-format, ito na yung gamitin mo. Especially kung ikaw ay nag-aaral pa lang, no? Napakalaking tulong nito. Okay? So, tara, subukan na natin to i-boot sa ating computer sa kabila. Let's go! Okay, so lagay na natin yung flash drives natin, no? Press lang natin yung F8 if you are using motherboard na Asus. So, common is the F12 naman para sa iba. So, lalabas na yung selection ng boot natin. So, select lang natin yung ating USB. Enter. O, diba? So, ayan na. Meron na tayong tatlong
ISO nandito, 10, 11, and yung Sergey Strelic. So, pwede pa tayong madagdag dyan kung gusto pa natin dagdagan. So, try natin yung Sergey Strelic, no? Boot in normal mode, enter. And then, select natin Windows 10, enter again. So, imaginein mo, yung computer mo, hindi mong mabuksan, nasira yung Windows, nakurap yung Windows, nakurap yung OS. So, meron kang importanteng files. So, using this USB, i-boot mo lang siya. Pwede mo na makuha yung files na yun. Pwede mo na ma-save at ma-send mo kung kailangan, no? Diba? So, kung ikaw ay nag-work from home, napakalaking tulong ng USB na to, guys. Promise. And ang kagandahan nito is nare-recognize nyo yung wireless mouse and keyboard natin. So, click natin yung Start Programs. So, magte-test lang ako ng isang programs dito, no? Okay. So, working. So, again, guys, sa mga hindi nakakalam sa laman ng USB na to, tingnan nyo na lamang dito, guys, sa Start Programs. So, napakalaking tulong nito. Maraming mga useful software dito like Acronis, Ayomi. Ayan. So, ito yung mga pang backup and restores. Tapos, dito naman sa hard disk, may Acronis din. Ayan. So, meron ding Ayomi, diagnostic, Windows installation, network, remote, data recovery, etc. Napakarami. Check nyo na lamang. Explore nyo na lang din. Marami rin ako hindi pa na-explore dito. Sorry, reboot natin and boot natin ulit sa ating flash drives. Okay, then select SanDisk Extreme and then Windows 10. Boot in normal mode. Diba? So, next lang natin. So, ito na yung Windows setup natin. So, next, accept, next, custom. So, try naman natin yung Windows 11. So, dito nga pala merong options kung UEFI or CSM. So, kapag hindi nag-work sa CSM or legacy, i-boot nyo siya dito sa UEFI kasi may mga system or computer na kailangan niyang required siya sa UEFI. Okay? Enter. And then, select natin Windows 11. And then, boot in normal. So, wala pong cut yan na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ayan. Diba? So, start, setup. Baka sabihin nyo, in-edit ko lang. So, ayan. Walang cut yan, ha. Okay? So, next. Next. So, again, may mga magtatanong na naman yan kung saan daw nada-download tong OS na to. So, nasa group din natin yan. Yung mahal ko kayo, nakalagay dun sa bio ko. Click nyo na lang yun. Pati yung link, nasa comment section, nilalagay ko na lang, no? So, yun lang. Tapos na. Close na natin to. So, sa next tutorial natin, sa mga nagtatanong kung pwede daw i-boot sa hard drive using external. Yes, possible. Kahit nga sa kahit sa SSD, pwede natin gawin yun. Oreko. Tapos, Type-C na nga pala siya.